in the channel mga peeps, marami tayong review ng controller from different price range. Pero ito mga peeps na base sa atin ng ini ay masasabi ko na one of the more different types of controllers na nakikita ko online. So this is the Bastet controller mga peeps by ini ba? So ito ay dala sa atin ng for review, and this is for a PS4 and PC sa controller na ito. And I believe na pwede to sa Switch kasi nakikita ko sa ibang demo naman ng ibang YouTubers na itong controller na ito is compatible din sa Nintendo Switch. So tingnan natin. So without further ado, let's get started mga peeps. My name is Daniel Australia and welcome to my channel mga peeps. So, meron tayong tape dito sa taas. Natin nung ito. Tapos, tingnan natin kung anong magiging laman ng box na ito. So, padala sa akin ito ng ini, which is the Bastet PS4 PC controller. So, ito mga peeps ay hindi ko binili, and this is not a paid review. Pero, masasabi ko mga peeps na whatever I want on this controller. Dahil kahit padala to sa atin, kaya ko sabihin anything about this controller kasi free sample lang to. So, tingnan natin. So, mayroon tayo dito mga plastic. So, ito ang controller itself. It comes with a USB Type-C controller. And USB Type-C pala na cable para hindi tayo mahirapan isaksak sa PC if may issues yung Bluetooth. And yes, tingnan natin sa controller. It is compatible with the Nintendo Switch. Ayun wait ako sa inyo mga peeps. Compatible siya with the Nintendo Switch. And hindi kayo mahihirapan dito kasi pwede daw siya sa Switch, PS4, and PC. Kahit hindi siya advertised dun sa labas ng box niya na hindi siya compatible with Switch, sabi daw dito sa manual na compatible siya with Nintendo Switch, which is we are gonna try later mga peeps. So, naka-plastic yung controller. Kailangan naman yung box. Wala na. And this is the controller itself. At masasabi ko na parang wait lang, parang ganda nito. Parang may heft siya. Hindi siya tulad ng S07 na nireview natin dati na may problema yung yung sa quality. So, wait, tatanggalin natin to. Wait lang. Parang ang ganda nito So, yung feeling niya ay naka-Hall effect joysticks. Wait lang, naka-Hall effect to? Wait, what? Naka-Hall effect joysticks to? Tapos, tira natin yung box na Hall effect joystick. So, naka-Hall effect talaga to mga peeps. So, tingnan mo mga peeps, ang ganda ng controller for the price of 1,300 I believe. Makikita ko lang mamaya kung ano halaga nito. Makikita ko na maganda ang controller at saka transparent pa rin siya. So, basically, may dating siya compared sa other brands like the Golikit or 8-bit Dough. Ito mga peeps ay magandang controller. So, connect muna natin to sa Switch and tingnan natin kung ano magiging dating niya pag connect natin sa Switch. So, pag gusto niyo siya i-connect sa Switch, pwede mo siya i-connect gamit ng gamit nitong buttons na ito. Pero magulo lang siya kasi hindi siya compatible sa Switch na fully dahil lang sa buttons na ito na X-circle and square and triangle. So gumagana siya sa Switch. As you can see mga peeps, gumagana siya sa Switch and it has Hall effect joystick. So tingnan natin ito. Wait lang. Ayun, ako nagiging sa Switch ulit. So, ito mga peeps ay compatible sa Nintendo Switch. So, pag nataka kayo mga peeps kung compatible ba siya sa Nintendo Switch, yes, it is. At hindi pala yung sinabi ko kanina. All you have to do mga peeps para makuha sa PC Switch is you use the option button and the PS button, which is ito sa baba. And now you can see na gumagana yung controller. So, yes, it is compatible with Nintendo Switch. It is compatible with PC and PS4. And meron din sa manual, compatible siya with Android and iOS, pero hindi ko lang matatakal yun more kasi wala tayong Android or iOS dito. And as you can see mga peeps, maganda yung build quality niya para sa akin kasi meron siyang grip sa likod, meron siyang parang hindi siya madulas kahit makikita yung mga peeps na siya, transparent siya na clear.
And pwede siya i-connect sa Switch, which is a relieving thing kasi kala ko kailangan po i-connect to sa PS4 kahit wala akong PS4. So, tingnan natin isang gameplay lang tayo ng kahit Mario Kart tayo. Tingnan natin. So, magulo lang yung layout ng controls kasi dito sa sa harapan niya, it is using the PlayStation button layout. Kaya, kailangan lang natin to pag-aralan na konti paano i-gamitin. So, yes, meron siyang RGB pala sa harapan. Kaya, mukha siyang, futuristic yung dating. Kaya, tingnan natin kung mga gamit natin to. So, yung yung sa likod niya ay may triggers siya. And, tingnan ko lang, meron pala siyang adaptive triggers. I believe, parang wait lang. So, meron siyang touchpad, meron siyang macro button sa likod. Di ko pa matatackle fully yung controller nito. Like and subscribe lang tayo mga peeps para makita natin ng full video para sa controller nito in the future. Pinadala lang sa atin to ng Ian. And I want to see kung maganda ba yung controller. Single player tayo para matesting lang natin yung controller. So, pakita yung mga peeps. So, grabe ang ganda niya in the night. Kasi sira ko yung ilaw, Ito yung naka-on ng ilaw, ito yung naka-off ng ilaw. And as you can see, it is more futuristic at night mga peeps. And nasa controller lahat yung mga nasa manual lahat kung paano gamitin to on the PC, PS4, or even sa sa Android or iOS. So sundan na lang natin dun sa sa manual, which is magulo lang ang marketing nila dito na nakasabi daw nila na na for Nintendo Switch kahit di naman nakalagay sa labas. Rumble, that's a good point. And maganda yung tingnan. So dito gumagana ang NFC mga pips So itong controller na ito ay hindi gumagana ang NFC. Kaya wag kayo mag-expect na fully ito replacement nyo para sa Switch controller and a PS4 controller. So, maganda yung style niya mga pips Meron siyang macro button sa likod, meron siyang parang adjustable para sa triggers, which hindi natin matackle na yun kasi hindi naman natin kailangan yun i-tackle dito sa sa Switch natin. And sa PC, maganda siya for the PC Parang pwede mo siya ilagay sa settings ng Steam o sa Epic Games na you're using a PS4 controller and you're gonna use the X, circle, square, and the triangle. Kaya mga peeps, masasabi ko, great controller naman to. Problem lang para sa akin na it's kind of distracting a little bit kahit hindi siya, kahit yun yung point niya, maging maging parang transparent siya. Pero maganda siya mga peeps as a replacement controller kasi mayroon siyang pro triggers, yung haptic trigger, hindi haptic triggers, parang siya, parang Hall effect na triggers. And as you can see mga peeps, maganda siya. Meron siya may parang parang sa triggers. Meron din siyang dito sa Hall effect na joysticks. And for 1,300 or 200 I believe, makakabili ka na ng controller na ganito na sobrang sulit. So, itong ini controller na ito, sobrang sulit talaga nito mga peeps kasi for Hall effect joysticks and Hall effect na triggers, sobrang sulit siya compared dun sa Golly Kit na review natin dati for around 2,200. Salamat ini dito sa controller na ito. Nagkaroon na ako ng magandang impression sa ini kasi nakikita ko sila dun sa mga stores like DW sa Game Extreme. Thanks for watching mga peeps. Salamat sa mga nanonood ng video na ito to the end. And the ini Bastet controller is one of the best controllers I have ever used na around 1.2 to 1.5 na budget. So thank you very much for watching. Peace out mga peeps. And salamat sa inyo. Bye!